Good day mga kabamboms Voplay. Meron ako na-receive na comment. Ano daw ba yung dapat gawin kapag hindi nag-reflect yung transaction na ginawa mo sa portfolio mo sa Gcrypto? Para sa mga nag-crypto dito sa may Gcash, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung solution sa ganitong pangyayari. So alam naman natin na minsan nagkakaroon talaga ng glitches sa mga app and hindi talaga may iwasan yun. Pero kailangan natin i-report agad, lalo na kung ang involved dito ay yung ating pera. Okay, so dito ipapakita ko muna sa inyo kung paano nga ba nangyayari yon. So for example, nag-open kayo ng Gcrypto, then nag-top up kayo or nag-buy kayo dito ng crypto, tapos hindi naman nakita dun sa inyong trading wallet yung tinop up yung amount or hindi talaga nag-reflect yung amount na inyong tinop up. Okay, so pag ganon, ito yung solution dyan. Kailangan natin mag-submit ng ticket. Paano nga ba tayo mag-submit ng ticket? Simple lang naman yun and magpo-proceed na tayo. But first, kailangan nyo kunin yung reference number ng inyong transaction na ginawa. Makikita niyo yan sa history ng inyong account or sa mismong history ng Gcrypto, okay? And by the way, dito pa rin sa loob ng Gcash, itap nyo lang health center dito sa may taas para makapagsimula na nga tayo sa ating pag-submit ng ticket. And here, scroll lang natin pataas yung page para makita natin yung chat with Gigi. And so, itatap lang natin chat with Gigi dito sa may lower part and habang loading pa, huwag nyo kalimutan. Subscribe, and hit the notification bell for Thank you. good So, luck. tap lang ulit natin chat with Gigi pag naulit. And hintayin lang natin yung page kung saan i-greet tayo ni Gigi. And dahil computerized to, kailangan pa rin natin i-type yung submit ticket para mabigyan tayo ng form and mahanap natin yung tamang concern natin or yung pagpipilian natin sa option nila, okay? So, ayan, submit ticket and hintayin lang natin yung form na ibibigay and within the next 24 hours, magbibigay sila ng respond and maaaring ma-investigate nila agad yung ating issue sa ating Gcrypto. Now, check nyo kung tama ba yung mga naka-input dito na details nyo kasi kapag sa may health center tayo sa loob ng Gcash, nag-top ng health center, so automatically meron na ditong mga details. Okay, so pinura ko lang para hindi nyo makita yung personal details ko. Dito mag-add lang tayo ng other information. So, pwede kayo mag-add dito ng gusto nyong sabihin kay Gcash. Pwede naman ni Tagalog. Okay? So, yung add file, later ito yung i-upload natin dito yung pinaka-proof natin, which is yung transaction. Picturean na lang natin. And dito, makakapagsimula na tayo maghanap ng concern category dahil ito yung pinaka-importanting part dito. So, kailangan mahanap natin yung pinaka-tama na category para sa ating problem na na-encounter. So, tap lang natin dito yung arrow. Then dito, hanapin lang natin yung, wait lang, scroll ko lang pataas para makita ko yung aking hinahanap. There you go. Etong Gcrypto, ito yung iselect nyo dito sa pagpipilian dahil Gcash Crypto yung ating problem today. Okay? So, kapag tinap natin dito yung Gcrypto, dito meron pagpipilian anong nga ba yung problem natin kasi meron arrow sa may gilid. So, ito yung mga makikita natin or mababasa natin dito. Piliin nyo yung pinaka-angkop dun sa problem nyo. Magbe-base ako sa nabasa ko sa comment, I have a problem with my Gcrypto transaction. And dito, nadagdagan na ating sasagutan. So, select tayo dito ng statement most relevant sa ating case. So, hanapin lang natin dito. So, ayan, may deposit or top-up transaction. Did not reflect in my account. May withdraw transaction. Did not reflect in my account. Ang daming pagpipilian, okay? Pero, yung pipiliin ko dito ay may buy order, may sell order, ano pa ba? Wait lang. Nahanap ko yung pinaka-relevant dun sa comment na nabasa ko. Anyway, kung meron din pala kayong mga gustong itanong or suggestion, content, ilagay nyo lang yan sa ating comment section, okay? So, ito yung sinelect ko, may buy order transaction did not reflect. Okay, so ilalagay natin dito yung reference number. Katulad ng sabi ko sa inyo sa mismong history ng Gcrypto, makikita nyo din dun yung transaction ID.
And importante yung amount, exact amount ilalagay nyo. Date of transaction, ilagay nyo din dito yung tamang details. And yung screenshot ng transaction natin, okay? Tapos, kayo na din bahala kung gusto nyo mag-add dito ng other information about sa inyong concern. Importante din yan, so maglagay kayo dito, okay? So, after that, i-review natin yung mga napili natin concern dito, yung ating mga nasagot or sinagot. Then, i-upload na natin dito yung photos nung katibayan natin. Then, pwede na natin i-submit. Then, katulad ng sabi ko sa inyo, within the next 24 hours, yung usually na nag-respond si GCash. Thank you for watching and stay blessed.